Ikaw, Sec Manelo, you think the rallies ba is still an effective tool in terms of, pushing our public servants to do something or not? Definitely, pressure yun. Pressure yun, lalo na kung marami. Tapos nakikita mo, iba-ibang grupo na eh. Yung sa 18, simbahan. Ako, yung sa 31. Kala ko sa mga dilaw yun. Kila Tony Carpio yun. Kasama. Kila Tony Carpio yun eh. Kasama. Oo. Tapos yung sa Luneta, iba ba? Although, Ginaganon nyo pa yung mga kakasama niya. Kasi yung kasama niya dito, yung nasa kaliwa, yung ICC, na, ewan ko, prosecutor, abogado, di ko alam kung anong ba posisyon niyan. Nanggugulo na. Pero ano yan, makakaliwa yan. Alam na natin kung ano ibig sabihin ng makakaliwa. in support of the president, pero effectively, you're supporting Sara also. Pero ikaw, Sec Manelo, do you agree that it is not a matter of paramihan ng tao sa Well, alagang, sabi ko nga from the very start, di ba? Yung military, hindi gagalaw yan. Kung ang tao, wala dyan. Ang history natin shows that military will only come out or withdraw its support pag nakita nila ang tao nandiyan. Hindi Yun. mo mapapalabas siya. kayo, Congressman Castro? That's a good answer. Alam niyo kung bakit? Yung will of the people, yan po ay command sa AFP. Kaya nga sabi ni Panelo dito, napaka-importante na hindi gumagalaw ang AFP without the will of the people. Kung ano ang talagang saloobin ng majority ng mga tao. Napaka-importante tao. Kaya hindi mo pwedeng ibaliwala ang nangyaring rally. Kasi yan po ang damdamin ng tao. And, sabi nga sa Section 3, civilian authority is at all times supreme over the military. Maganda ho nga maintindihan ho natin yan. Kaya hindi ho inciting to sedition ito. Sinasabi lang kung ang boses na ng taong bayan ay ganito, dapat pong sumunod ang ating mga kasundaluhan. Do you think that... Noong rally sa 31, malaki ito dahil combination ito nung lahat ng mga impeachment complaints, yung tatlo na impeachment complaints, kasama na dyan yung lahat pa ng supporter ng impeachment. So, tinatanong kasi yung rally na naganap sa kanila. Ang sagot niya, hindi, meron pa tayong mas malaking rally. Ano? Bakit? Aminado ka ba na nilangaw talaga yung rally nyo? At least malinaw ito. Hindi ito nagkukunwari. Nako! Ayan ang unang banat. Malinaw daw ito. Hindi ito nagkukunwari. Sandali lang, Franz Castro, ha? Mawalang galang na, di naman kay kagalang-galang. Paano nangyaring nagkunwari ang Iglesia ni Cristo? Ang linaw ng kanilang sinabi, we are against the impeachment of the Vice President. Ang linaw wala nang lilinaw pa doon. Wala nang lilinaw pa doon. And we support the statement of the President because he is also against the impeachment of the Vice President. Alam mo, kaya nga sinasabi natin paulit-ulit this is not about Marcos and Duterte. This is about taking care of every Filipino na napababayaan na because of the politics of Romualdez. Kayong mga congressman, instead na magtrabaho kayo, iniistorbo nyo ang bawat departamento, pinatatawag ninyo ng walang kwentang hearing para masiraan lang. Naintindihan niyo ibig sabihin? Yun ang pamumulitika na gustong mahinto ng Iglesia ni Cristo. Malinaw sa malinaw. Walang pagkukunwari na tulad na sinasabi mo, Franz Castro, the child abuser. Convicted siya, Parang peace, di ba? Ito direct. Parang peace. Talaga naman yun na naman talaga, wala naman na, iba. Narinig mo ba na sinabi ng Iglesia ni Cristo na bumaba ka, Marcos? Wala. Mag-resign ka, Marcos. Sa matter of fact, kasama pa nga sa prayer nila si Marcos Kahit alam ko yung iba, ayaw Pero ganun sila Hindi wala akong Ito na talagang pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa Ang linaw nun, sinabi naman nila ayaw nilang matanggal sa posisyon si Sara Duterte. Anong pinagsasabi mo? Ano ba?
no doon sa misuse ng pondo ng ating mamamayan. Kaya ang mga taong darating dito sa 31 ay talagang resolve silang kumilos, gumawa ng mga iba pang mga activity para talagang ma-push ang ating Kongreso na ituloy yung impeachment. Kahit yan pala, Bakit nangyari ibig sa Luneta? Bakit yun lang sa EDSA, sir? Malitang EDSA ride, eh. Grabe ka O naman. sinadya nila yun. Grabe ka naman mapanlay. Bakit hindi kayo sa Luneta na makitang langaw kayo? Bakit kayo sa EDSA? Yun yung sa EDSA. Nagmukha silang langaw eh. Luneta pa kaya? Yes, pare, risk kasi ng EDSA ride. Parang, Eto na naman si tagapagtanggol ng mga Hindi kasi pare Hindi. Bakit? Ba't di na ginawa sa New Era? Hindi. Kasi yung dahilan mo, sablay eh. Sa totoo lang, sablay. Pare kasi kaya sa EDSA Shrine kasi nandun yung simbahan. Bakit hindi ginawa sa Central ng Iglesia ni Cristo? Na dati naman nilang ginagawa. Naalala ko yan kasi taga-Fairview ko dati. volunteer. Kasi maganda sana kung Luneta, makikita mo. Kasi ito, di ba? Ay, tay. Sa 31 kasi parang alam ko meron din sa LD. Saan? Sa Terda. Tapos gumaganon-ganon na naman yung katabi ni Panelo. Okay. Papalusot pa kayo. Pupusta ko, lalangawin din yung 31 nyo. Bili kaya ako ng drone, no? Para magpalipad ng drone doon. Sigurado ako lalangawin kayo. Pasang Bonifacio. Kasi as you said, yung Sabi to sa Luneta yun. yung sa 31 sabi mo, di ba, pro-impeachment. Pro-impeachment. Anti-impeachment yun eh. It's Court of Marcos call. Makikita kung dun sana ginawa, makikita natin kung gaano kalakas ang bawat isa. Well, Yaw! hindi naman paramihan yun, Naksa- Pero kung titignan nyo naman Hindi daw paramihan. Di wag na kayo mag-rally. Ang hilig nyo mag-rally, yung mga na nakatakip yung pagmumuka. Bakit nyo pinapakita yon? Kasi gusto nyo masabi sa taong bayan na marami na ang may gusto nito. Merong advocacy ang ganito. Kaya kayo nagrarally. Kasi sabihin, hindi naman paramihan yan. Porket konti kayo, hindi na paramihan. dumalo doon sa 13 for peace kasi for peace. Hindi naman sinasabing ibang mga issues. Matanong ko lang sa inyo, ma'am. For peace. Para sinasabi ni Franz Castro, yung sa amin, anti-BP Sara talaga. Dito sa iglesia, for peace daw. Oo, pero malinaw doon, it is a support na hindi matanggal si Vice President Sara Duterte. Alinaw ho nun. Kaya nga sinabi nila anti-impeachment. Ano bang mas lilinaw doon? What's your take on those public officers or politicians who participate or who appear in the rallies? Is that a good thing, a bad thing? Ano po bang tingin niyo ron? Ito yung nagpatunay na hindi talaga sinasabi kasi ng leadership nung January 13 na ito ay not political, pero nagpapatunay ito ng kasinungalingan na politically motivated ito kasi nagsalita pa nga doon, di ba, si Congressman Marcoleta at talagang I-debunk ko natin itong argumento niya. Number one, ako mismo nagpunta ako doon. Kinuwento ko sa inyo. Tumakas ako doon. Although, taga-SMNI ako, so dapat doon kami sa media area. Kasi kaibigan ko yung mga iba doon eh. Doon si Yorme. Actually, ang talagang pinuntahan ko doon si Yorme. Hindi ko alam kung yung mga senador pala nandun din. So pumunta ako. Alam niyo ho ba ang setup? Yung mga politician hindi nakikita. Nandun sila sa stage, nasa likod ng stage, merong malaking harang, hinarangan talaga para hindi ma-politicize. As a matter of fact, nandun pa yung isa sa mga tumatakbong senador under Marcos, si Tolentino. Nandun din, alam ko pumunta din si Hani Lacuna doon. Magkakaibang partido, magkakalaban sa politika, nagpunta din doon. Kasi nga, the battle cry is tama na politika. Tama na ang politika, asikasuhin na natin ang dapat asikasuhin. That's the battle cry of the INC. Di ba? So, hindi yung politika yun. Bakit daw pinagsalita si Marcoleta? Pinagsalita po kasi siya, unang-una, taga-iglesia ni Cristo siya. Pangalawa po, aside from taga-iglesia ni Cristo siya mismo na witness niya na yung politikang ginagawa
sa Kamara na nilalabanan ng INC through this rally, ipinaliwanag niya sa mga kapatiran nila, ito ang nangyayari sa Kamara. As a matter of fact, ang linaw doon, we are not against the impeachment per se. What we are against is yung process na ginawa. Yung pag-abuse ng mga process. Yun yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na pinaliwanag din naman po sa perspektibo ng isang taong nasa loob mismo ng Congress. Kasi yun ang nilalabanan ng INC at that time. Nilambas niya yung Quadcom, yung ginagawa namin sa Quadcom. Kasi palpak talaga eh. At nandoon din yung mga candidates ng Duterte, 'di ba? Na nandoon pa sa harap. Kaya talagang political ito. Kaya, Tony Conti, if you were Are you there? Nasa harap sila pero nakatakip. Nakita ko yun eh. Kasi alam mo kung bakit? Lumapit ako sa kanila eh. Bakit ako lumapit? Eh kasi wala namang camera, di mo makikita ng tao eh. May picture pa nga ako eh. Nandun mismo sila nakaupo sa parang anong tawag doon, yung hagdan doon. Yeah? O, di ba? O. to run for politics, or if you are a current politician or public officer, would you go and participate in one of those rallies, whether 13 or 31? Sa 31, nandun ako. Ako po, actually, nominee ako ng Bayan Muna. Oh, ayun. Tablado yung hindi nakuha nito yung yung pinupunto ng host eh. Kasi sinabi nitong ni Castro, kita mo nga dami nga politician diyan. So political 'yan. Biglang yung host na sabi, ikaw kung sakaling politiko ka, pupunta ka ba sa mga rallying ganyan? Oo naman, siya proud pa siya, January 31. As a matter of fact, nominee ako ng Bayan Muna. So, ibig sabihin, talagang kayo ay namumulitika. Yan ang sinasabi ninyo. Di ba? Proud na proud pa kayo. Number 5. Kasama ko po dyan si Attorney Nery Colmenares, si Attorney Ferdy. Ayan. Nag-promote pa. Kaya Bayan Muna, laglag natin yan, ha? Yung Bayan Muna na yan. Mga kababayan, let us not just campaign for people that we want. Kung sa Senate, o kaya mga party list, o kaya mga congressman natin. Pwede naman tayo mag-campaign against these people. Tingnan mo, boboto mo ba yung ganyan? Hindi na iboto yung mga ganyan, ha? Ni Caloy Zarate and then Ferdy Gaite. Number 1, 2, 3. Bangko ako. Pero, these rallies are political at walang pumipigil para suportahan yung tao. Ngayon, medyo na-concern lang ako, na kanina binabagit kasi yung in terms of numbers. Yes, the military will come out if there's numbers, but are we looking at a people power 2, 3, 4? Ganyan ba? Huh? Ako hindi pa nga sa ganun eh. Pagpapakita pa lang ng suporta. Kaya kung babalik sa impeachment, what we need are 103 congressmen. What we need to proceed with whatever complaint, gano'n, yung ebidensya, etc. So we need to focus on these particular things. But if you want a revolution, well, we can give it to you. Kung ang tingin ba ng taong bayan, kaguluhan ang sagot ngayon, kailangan mag-ayos-ayos tayo. Pero ang importante, siguro, para sa 2025 elections, dapat hindi na kayo maboto. Yun ang importante doon. Dapat hindi na kayo maboto. Yun talaga importante doon. Di ba? Gago! Talaga yung itsura, mabago talaga yung karakter, hindi yung same-same na lang.